Magandang gabi po. Oh, Reggie! Anong ginagawa mo rito? May bisita lang po. Para sana magkaayos na kami ni LB. Ganun lang ba yun? Magkaayos? Sa loob ng 14 taon ginawa mo, pinabayaan mo ang anak ko? Tapos pupunta ka lang dito na ganun-ganun na lang? Sorry po. For 10 years? Bibisita ka lang? Ano pa lang po ang pagkakamali ko, pero sana po bigyan niyo ng pagkakataon para mabuo pamilya ko. Paano mo bubuuhin? Isinira mo na. Humihingi po ako ng isa pang pagkakataon. Yung ginawa mo roon sa ibang bansa, anong gagawin mo doon? Iniwanan mo? Sana bago mo ginawa ang lahat, pinag-isipan mo muna. Ganun na lang ba yun?
Pinagsisihan ko na po lahat ng yun. Alam mo ang ginawa mo sa anak namin, hindi agad-agad na ganun lang yan. Alam ko po, napakalaki ng kasalanan ko. Pero pinagsisihan ko na po lahat ng yun. Lahat po, maganda akong gawin. Tanggapin niyo lang ako ulit at mapatawad. Pabuo lang ulit pamilya ko. Bigyan niyo lang ulit yung tiwala niyo sa akin. Ikaw na, ano pasya mo? Magandang araw mga kaagapay, mga kabisnes, mga kapapi. Ayan, so natunghayan po natin ang video kung saan po ay humihingi ng kapatawaran si Kuya Reggie sa mga magulang ni Ate LB. So, sa tingin nyo ba kung kayo ang nasa kalagayan ni Ate LB, mapapatawan nyo ba si Kuya Reggie ng ganun-ganun na lang? Kung kayo ba ang nasa katayuan ni Kuya Reggie, ano po ang gagawin nyo para mapatawad kayo ni Ate LB? And yun nga, yung napanood nga natin na yung mga magulang ni Ate LB ay syempre magulang pa rin yan. Di ba? Nandun pa rin, kita nyo naman, nandun pa rin yung may respeto din sila kay Ate LB na kumbaga as long as na walang mangyayaring maganda ulit or panluloko ulit ay kumbaga inano na nila na okay lang na patawarin ni Ate LB si Reggie. Ganyan naman talaga yung mga magulang. Kahit anong mangyari minsan hindi naman nila, kumbaga hindi rin naman sila talaga yung ponto or nagawa ng kasalanan ni Kuya Reggie. Pero siyempre, iniisip din nila yung kapakanan ni Ate LB. Sa banda't huli naman po talaga, ay si Ate LB pa rin yung makakapag-decision. Ayan, di ba? Pero okay na rin yung ginawa ni Kuya Reggie. Talagang maganda po yan na ang una-una mong pupuntahan para humingi ng tawad muli ay lapitan din yung mga magulang ni Ate LB. Kasi nga, kumbaga, mga magulang niya yan. Nung wala si Kuya Regis, ay sila din yung naging kasama ni Ate LB, di ba? So, grabe. Kayo mga ka-business family, mga kapapi, ano ba yung naramdaman niyo? Kasi ako, grabe. Para akong nanonood ng, alam niyo na yung mga palabas sa Wish Ko Lang, gano'n, di ba? Yung mga balikbayan, mga kwento ng OFW, di ba? Naano ako doon, grabe yung malaki yung matututunan natin dito. Yung iba, may nababasa ako na hindi masyadong maganda. Ayan. Kung tutuusin po itong serye na to, ay malaki po yung matututunan nyo dito. Panoorin nyo na lang po yung kabuuang video po sa channel po ni Kuya Ka-Business para mas maintindihan nyo, di ba? And ang ano po natin dyan, kaya sinasabi ko na marami tayong mapupulot na aral dito. Kasi nga, di ba, karamihan po sa atin mga kababayan, tayong mga nanonood, karamihan dyan mga OFW. So marami talagang mga nangyayari na pagsasakripisyo, yung asawa mo umalis, pero wala ka ng balita, hindi na umuwi, di ba? Maraming makaka-relate dito, lalo na yung mga OFW. At saka hindi rin po OFW, yung may mga family na may mga pinagdaanan sa buhay na mga konting yun nga, parang nagkaroon ng third party, di ba? Nangyayari yan yung medyo kapag nagtrabaho ng Maynila yung asawa mo, ikaw nasa probinsya ka, di ba? Lahat yan nangyayari sa
dito ngayon sa mundo. Oo, lahat tayo kumbaga, pwede tayo maka-relate dyan, di ba? So, ito naman sa akin, siguro, kung ako lang yung tatanungin, pero wala akong rights na sabihin kay Ate LB or pilitin si Ate LB na patawarin ka agad si Kuya Regis kasi iba-iba tayo ng nararamdaman at saka sila yung nandyan sa sitwasyon. Pero para sa akin lang, ito yung opinion ko. Siyempre, bilang Pasko ngayon, and kung para din sa anak nila kay Alex ay patawarin na lang po si Kuya Regis. O kahit mahirap, siyempre, saan din ba papunta yan? Kung papatawarin mo lang din, ba't hindi ngayon pa, di ba? Kaysa naman sa nagtatanim ka na dyan ng dinidibdib mo pa rin yung sakit, pero, di ba, sa bandang huli, patatawarin mo rin. Pero, yun nga, lagi ko rin sinasabi na hindi tayo si Ate LB, and ganyan naman talaga, di ba, ang nangyayari. Minsan, pag hindi tayo yung nasa sitwasyon, parang ang bilis natin na sabihin na ganito. Pero kasi yung taong nakaramdam ng sakit, minsan, kailangan niya din munang mag-isip-isip, lahat ng evaluation gagawin niya. Kasi kung pag ginawa ko ba to, ano ba yung baka umulit to. May takot din sa puso ni Ate LB. Kaya hindi ko rin siya masisi na hindi niya muna patawarin si Kuya Regis. Kasi mahirap din sumalba or ibalik yung ibang tiwala niya kay Kuya Regis. Yung natitira pa niyang tiwala kay Kuya Regis, di ba? Kasi dahil nga sa ginawa niya, ay mahirap yung, kumbaga, yung 100% na tiwala niya dati kay Kuya Regis, baka ngayon, 80% yung nawala kay Kuya Regis. Tapos, ang natitira na lang na binigay ni Ate LB or natitirang respeto pa ni Ate LB kay Kuya Regis ay baka 20% pa lang, di ba? So, yan, sana papatawad na ni ni Ate LB si Kuya Regis. And sana rin na maging maging aral na to kay Kuya Regis na pag binigyan siya ng pagkakataon ni Ate LB na patawarin siya, magbago ka na, wag mo nang iligaw ang landas mo. Para din po yan sa anak niyo kasi yung anak niyo po ang pinaka magsasacrifice dyan. Sa totoo lang, kung siguro wala silang walang anak si Ate LB at si Ate Regis, baka sumuko na yan si Ate LB. Diba? Kasi isang dahilan kaya hindi may chance pa, may natitira pang respeto si Ate LB kay Kuya Regis ay dahil din sa anak niya. Iniisip din niya yung magiging future ng anak niya. Kasi yung mga nanay talaga, kung kakayanin nila yung isang bagay kahit masakit, wag lang yung mag-sacrifice yung anak nila, wag lang masaktan, wag lang maramdaman ng anak nila na wala silang kompletong pamilya. Ganun po yung sacrifice ng mga nanay. Yan, kaya dapat lagi po natin mahalin yung mga nanay po natin kasi sila talaga yung hindi i-give up para sa kinabukasan mo, para sa kaligayahan mo. Yan talaga. So, yun lang po ang masasabi ko. Comment down below kung ano din yung komento nyo or ano yung masasabi nyo sa napanood nyo pong kwento. So, basta huwag nyo pong kalimutan, panoorin nyo po ang mga kabuuang video sa channel po ni Kuya Ka-Business para mas maintindihan nyo yung buong kwento. Ayan, mataas pa po itong OFW series natin kay Kuya Regis. So maraming salamat po and mabuhay. Huwag po natin kalimutan, paki-subscribe po Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, and syempre ang inyong lingkod, Kaagapay po. God bless po.